kaya tuloy-tuloy na no, sa atin pong pagsamba sa ating Diyos. At ngayon po naman ay darako na tayo sa atin pong pagbubulay naman at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung atin pong tatalakayin sa umagang ito no po, ay part 2 po. Noong pong atin pong natalakay noong nakaraang linggo. Kasi po sa totoo lang ay mahaba po talaga yung yung pong ating tinatalakay. At syempre, hindi naman po pwedeng natin yung lalampasan dahil napakahalaga po no, yung mga salita ng Panginoon na dapat natin na matutunan lalo na po itong tinatalakay tungkol po dito no sa ang nakahandang buhay. Ito pa rin po yung ating gagamitin na text sa Matthew 24:29 to 31. Sabi diyan, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't sabing ganyan, lagi kayong maging handa. Sabi pong gano'n, Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ayan, sabi po ng ating Panginoong Hesus mismo yan sa kanyang mga alagad. At sila po ay pinapapalaan na laging maghanda. Sabi pong ganon. Sapagkat sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi talaga natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Pero meron pong mga palatandaan na dadating talaga ang ating Panginoong Hesukristo. At natalakay nga po yan natin nung linggo lalo-lalo na po yung bago dumating ang Panginoong Hesus, magaganap muna o mangyayari yung tinatawag na 7 selyo. Yun po yung palatandaan. At yan po ay talagang nakasentro po doon sa Israel. Kaya ito po yung ating patuloy na tatalakayin mga kapatid. So sabi po dito sa ating pag-aaralan, so ano po ba yung dapat na paghandaan ng mga Kristiyano sa buhay na ito? So unang natalakay natin, dapat paghandaan ang pagkaon ng Panginoong Hesus sa mga Kristiyano. So ibig sabihin, yung pagdating ng Panginoong Hesukristo mga kapatid, ay kinakailangang yun yung ating paghahandaan. Kasi pagka hindi po tayo nakasama ron, ay nako mga kapatid, sa bagay, meron pa namang pagkakataon. Lalo-lalo na po yung pong tinatawag na na pag naiwan tayo doon, ay pwede pa namang maligtas. Lalo na pagka magpapapugod ka ng ulo sa mga panahong iyon. Kasi sabi po ng Biblia yan. Sabi po dito, paano natin yan gagawin, mga kapatid, yung paghahanda sa pagkaon ng ating Panginoon Jesucristo. Babalik po yan, di ba, ang ating Panginoong Hesus. Paano natin gagawin yan? Sabi, sino yung mga kasama sa mga titipunin? Siyempre, yung mga mananampalataya na namatay, sabi pong ganon. At yung mga mananampalataya na buhay pa, naaabutan ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. So pagbalik ng Panginoong Hesus, di ba, bubuhayin niya muna yung mga patay na nananalig sa Panginoong Hesus. Hindi po lahat ng patay bubuhayin niya, kundi yung mga nanalig lang o yung mga nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos yung mga buhay naman ay Kanyang babaguhin. Yan po yung mangyayari. Sinabi po yan ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. At para tayo makapaghanda, mga kapatid, ay kinakailangan po, sabi diyan, tayo'y patuloy na namumuhay ng malinis. Tulad po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po yung mga mananampalataya, habang naririto,
para mapaghandaan po natin yung pong pagbalik ng ating Panginoong Hesus o yung pagkaon ng ating Panginoong Hesus, dapat namumuhay tayo ng malinis. Tulad ni, ayan po ang linaw, kaya't ang sino mang, sabi sa verse 3, nang may ganitong pag-asa, ano yung pag-asa na yon? Yung pagbalik ng Panginoong Hesus, ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Tuloy kayo. Nakahanda dito sa harapan, Ayan. Ayan, meron pa po rito. Ayan. Sige po. Ayan. Okay. So, paano tayo magiging handa sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Sabi diyan, dapat tayo namumuhay ng malinis tulad ni Kristo. Sabi po noon, dapat sa lahat ng ating ginagawa, dapat ginagawa natin ng may katwiran, ng may kalinisan. At sabi pa po dyan, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Para makapaghanda po tayo sa pagbalik ng Panginoong Yesus, dapat yung mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Dapat hindi na. Anak po ba tayo ng Diyos? Ang hina nung iba. Anak po ba tayo ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. Kaya ang buhay natin ay para sa Diyos. Hindi na para sa sanlibutan, hindi na para sa kasalanan, hindi na para sa gawain dito sa sanlibutan. Sapagkat pagamat tayo nasa sanlibutan, hindi tayo dapat makasanlibutan. Yung mga makasanlibutan lang po ang namumuhay ng makasanlibutan. Namumuhay sa kasalanan. Pero yung anak ng Diyos, bagaman naandito tayo sa sanlibutan, namumuhay tayong malinis katulad ni Kristo. Amen? Yun po dapat para makapaghanda tayo sa buhay na darating o yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwede na basta tayo lamang nagsisimba lang, dumadalo lang, nagkakaloob lang kaya, o gumagawa ng mabuti kaya. Kasi pwedeng gumawa ka ng mabuti pero namumuhay ka sa kasalanan Pwedeng nagsisimba ka pero namumuhay ka sa kasalanan Ang daming gumagawa nun Tapos gagamitin pa yung church. At hihingi ng tawad, Lord, patawarin niyo po ako. Pero bukas ganun pa rin ang kanya ginagawa. Hindi po yun, mga kapatid. Ang pagsunod po sa Panginoon ay pamumuhay katulad ni Kristo. Ang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Yun ang ibig sabihin. Tagasunod ni Kristo. Kaya tayo'y nakakapaghanda lamang sa pagbalik ng Panginoong Yesus kung namumuhay tayo katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magkaiba ang landas at buhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya, ng mga anak ng Diyos at ng hindi mga anak ng Diyos, ng mga hinirang at mga hindi nahirang, yung mga pinili at mga hindi pa napili o hindi pinili. Magkaiba po yung buhay. Kaya yung landas po natin na tinatahak, yung landas patungo sa walang hanggan, kapiling ang Diyos. Sapagkat dati-rati, nung hindi pa tayo mananampalataya, naandito tayo lahat. Bumagsak tayo, pero nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, nung dumating yung takdang panahon, dumating ang ating Panginoon Jesucristo at tayo nanampalataya sa Kanya, ayun na po, bumabalik tayo dun sa landas,
doon sa layunin ng Diyos na makasama niya tayo sa walang hanggan. Samantalang yung mga hindi nananalig kay Kristo, hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, hindi sumusunod sa Kanya, ito yung kalagayan sa kasalukuyan. Hiwalay sa Diyos, tapos papunta sa walang hanggang hiwalay sa ating Panginoon. Kaya iba yung landas ng mga mananampalataya kaysa landas ng mga hindi nananampalataya. Kaya iba dapat talaga yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Hindi basta tinatawag lang natin yung sarili natin na Kristiyano din ako. Hindi po ganun. Hindi basta na lamang sinasabi natin na mananampalataya rin ako. Hindi po ganun. Hindi basta tayo'y miyembro ng isang church na Christian. Hindi lang po ganun, mga kapatid. Dapat, yan po ay nahayag sa ating mga buhay. Ano pa po, mga kapatid? Sabi diyan, ano po ba yung dapat na paghandaan ng mga Kristiyano sa buhay na ito? Dapat paghandaan ang paghuhukom ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Yung una, dapat paghandaan yung pagkaon ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Di ba? Yung pangalawa, dapat paghandaan ang paghuhukom ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Baka sabihin nyo, pastor, di ba sabi ng Biblia, hindi na hahatulang maparusahan yung nakipag-isa kay Kristo Jesus? Ay, hindi na talaga. Ano? Kaya lang, ibang klaseng paghuhukom to. Hindi pagpaparusa. Lahat po ng mananampalataya ay haharap sa hukuman ni Kristo. Tingnan niyo po, mga kapatid, pagdating ng dakong wakas, huhukuman ng Panginoong Yesus ang mga hindi sumasampalataya. Gayon din naman, huhukuman din niya ang mga sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawang pagliligtas sa sangkatauhan. Magkahiwalay na pangyayari ang dalawang ito at magkahiwalay ng halos 1,000 taon na ililigtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kung ano ang ating gagawin sa buhay, sa pagkatapos manampalataya, ay hahatulan ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, nakadepende po sa ating ginagawa sa buhay na ito, yung paghatol sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya yung mga mananampalataya, hindi pwedeng basta't ano lang, nanampalataya ka na lang. Yung naging Kristiyano ka na lang. Kasi meron pong mga turo na, ay, by faith. Sasabihin nila, by faith alone, by grace alone. Di ba yung ganon? Tama naman po yun. Pero hindi natatapos yung pananampalataya. Ano? Dahil naandito pa tayo sa lupa. Meron tayong dapat gawin. Dahil nakasalalay sa ating mga gagawin yung paghatol sa atin ng Panginoon. Depende sa ating mga ginawa. Kaya pinagsisikapan po ng mga mananampalataya yung pagsunod sa ating Panginoon. Sabi diyan, huhukuman pa rin ang Kristiyano. Sabi diyan sa 2 Corinthians 5:6-10, kaya't laging malakas ang ating loob. Kahit alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Ay, oo nga naman. Dahil tayo naandito pa sa katawang lupa natin. Ang tinatahanan po natin, ito, nakatawang lupa, ano po, pero sabi po, sa atin pong, ngayon, kalagayan. Pero sabi ni Apostol Pablo, laging malakas ang ating loob. Sa 7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Tapos sinulit niya na naman, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito. Malakas ba loob nyo? Malakas ba loob natin na iwanan na yung katawang ito? O yung iba parang alanganin, ano?
Eh di, mauna na lang kayo. Ano? Kasi sabi po ni Apostol Pablo malakas ang loob niya. Malakas ang loob ng mga mananampalataya. So ibig sabihin, hindi ka takot. Hindi ka natatakot doon sa tinatawag na kamatayan. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. So ibig sabihin pala, pag talagang namatay yung mga mananampalataya, maninirahan na sa piling ng Panginoon Kaya lang yung iba hindi naniniwala doon. Pag namatay daw yung mga tao, nakaano lang daw, nakadikit sa lupa. Naandun pa lang daw. Oh. Samantalang ang sabi ni Apostol Pablo, malakas yung loob niya na iwanan na yung tinatahanan niya ngayon ng mga Kristiyano upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya yun yung yun yung pagka namatay ang isang mananampalataya, tapos may nakalagay na rest in peace, totoo yun. Yung totoong mananampalataya, pero yung mga bigyan ng rest in peace, pero hindi naman nanampalataya sa Panginoon, hindi naman kumilala sa Panginoon, hindi naman sumusunod sa Panginoon, hindi po totoo yun. Hindi lahat na nilalagyan ng sumalangit nawa ay naandun nga sa langit. Dahil namatay po yung lalaking mayaman, di ba? At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala siya. So ibig sabihin, wala siya sa kapayapaan. Siyempre, pag mayaman siguro, kahit paano naman may nagawang mabuti. Kaya lang, hindi po Kaya, ang mga mananampalataya, sabi diyan, kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat, basahin natin ito na sabay-sabay, verse 10, 1, 2, 3, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nung tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Baka sabihin nyo, Pastor, bakit may magawang mabuti at masama? Hindi po yan yung masamang gawain. Hindi po yan. Kasasabi lang natin kanina na ang mga mananampalataya ay namumuhay ng katulad ni Kristo. Kung paanong siya'y matuwid, namumuhay tayo ng matuwid. Kung paanong siya'y malinis, nabubuhay tayo malinis. Bakit ko kontra ba ito doon? Ang tinutukoy po dyan mga kapatid, kung naging karapat dapat pa yung ating mga ginagawa o hindi. Kung karapat dapat yung iyong mga ginagawa sa Panginoon, sabi nga maliligtas ka at tatanggap ka ng gantimpala. Kung hindi naman, maliligtas ka. Pero parang dumaan sa apoy, nasunog. Para lang yung nasunugan ka, naligtas ka, pero yung bahay mo, nasunog. Ganun po mga kapatid ang mangyayari. Yun kung makakasama tayo lahat dito sa hukumang ito ng ng pagbibigay ng gantimpala. Kasi ibang po ito judgment. Yan po yung tinatawag na judgment seat of Christ. Iba po yan. Hindi pa yan nangyayari. So kaya, huhukuman pa rin tayo. Kaya lang, para gantimpalaan. Ano pa? Sabi diyan, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo dapat nabubuhay. At kung tayo na may namamatay, sa Panginoon tayo dapat namamatay. Sabi pong ganon. Kaya sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay para kay Kristo. Ang mamatay para kay Kristo.
Kaya walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Sa mga mananampalataya, dapat kung nabubuhay tayo para sa Diyos. Hindi na para sa sarili, hindi na para sa sanlibutan. Sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya nga't sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo hahatulan. Kasi ang Diyos naman hahatol sa atin. Ang siguruhin lang natin, doon sa paghatol ng ating Panginoong Hesus, para sa gantimpala. Sabi diyan, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Kita niyo po mga kapatid? Mananagot po ba tayo? May pananagutan po ba tayo? Meron. Lahat po tayo ay mananagot sa Diyos. Wag lang tayo dun mapasama, sa kabilang paghatol. Okay lang po doon sa paghatol ng Panginoong Yesus, doon sa tinatawag na judgment seat of Christ. Ano pa mga kapatid, kailan ito mangyayari? Ito po. Kailan ito mangyayari? Yung tinatawag na judgment seat of Christ. Hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malakas na tinagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Ayan. Tanong ko po kayo mga kapatid. Ang Panginoong Yesus ba naghahari na ngayon dito? Di nangyari na po yan. Ito niya. Sige, nag-aaral po tayo mga kapatid. Hinipa na ikapitong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malakas na tinagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Nangyari na po ba yan? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa nanghahari ang Panginoon ng pisikal na kasama natin. Pero, tanongin po kayo, naghahari na ba siya sa buhay natin? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo. Naghahari pa lang siya sa ating buhay, sa church. Pero yung physical na paghahari ng Panginoon, hindi pa. Kasi mangyayari pa lang po iyan, mga kapatid. Kung may nagsasabi man po na naghahari na daw si Kristo dito, lalo na doon sa Davao, ay ibang Kristo po yun. Kaya sabi po ng Biblia, huwag kayong maniniwala kapag may nagsabi sa inyong naroon ng Kristo. Di ba sabi ng Panginoon, dapat naintindihan po natin yon, Tapos nagke-claim na siya daw ang anak ng Diyos. Pag-aari ko ang kaluluwa niyo, sabi niya gano'n. Narinig niyo pag siya nagsasalita? Pero yung Kristo may kaso yata. Ang daming kaso. Di ba? Ba't ba tayo napunta ron? So kaya hindi po totoo yung claim na yon. Kasi ang Panginoong Yesus ay naghahari lang ngayon sa church, sa buhay ng mga sumasampalataya. Ay ngayon pa nga, pwede nga natin masabi na ang naghahari sa sanlibutan, sino? Si Satanas eh. Kasi mas marami pang pinaghaharian, si Satanas sa maraming tao kaysa ang Panginoong Yesus ang naghahari sa kanilang buhay. Pero pag naghari na ang Panginoong Yesus, doon sa darating,
na bagong daigdig, ay wala na si Satanas. Ano? Dahil merong pinali na judgment sa kanya. Kaya sabi diyan, ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan at ng nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. So ito po'y mangyayari pa lamang. At sino yung makakasama dyan? Sabi, ito po, yung inihula po ni Daniel. Sabi diyan, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap, sa langit, ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Sabi pong ganon, ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Tapos pagdating sa 18, ngunit ang mga hinirang, sino yung mga hinirang? Tayo. Ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Amen. Amen? Kasi nga po, maghahari tayo kasama ng Panginoong Jesucristo. Ang linaw po niyan mga kapatid, binanggit po yan ni Daniel. Pag binasa po natin po yung sulat niya, samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at itong na lang po, ito na lang itong 22. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman. Ano po? At nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Sino yung bayan ng Diyos? Yung mga yung mga mananampalataya. Yung mga Israelites. At tayo po ay naging mga Hudyo na rin. Ano po? Mga mananampalataya. Ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Diba? Yung mga lahi ng Israel, ay yung mga mananampalataya. Sapagkat hindi naman nagiging tunay na Israel o Hudyo ang isang tao dahil siya pinanganak na Hudyo. Ang pagiging tunay na Hudyo po, mga kapatid, ay yung kapag ang isang tao ay nakipag-isa, nagbalik loob sa ating Panginoon Kristo at sumunod sa Kanya. Kaya ibinibilang tayo na lahi ni Abraham. Kaya yung maghahari, sabi pong ganyan, yung ibibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa Kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang tindi mga kapatid. Pagka nangyari po pala ito, yung mga hinirang, yung mga mananampalataya na kasamang maghahari ng ating Panginoong Yesus, ay sa panahong iyon, mga kapatid, maghahari tayo kasama ni Kristo. Ano pa po mga kapatid? Ayan, yung pagdating sa walang hanggan. Di ba? Ito po mga kapatid, ipaliwanag ko lang ng konti. Bago po mag-rapture, di ba? Bago dumating ang Panginoong Jesus, o yung mag-rapture, magaganap yung 7 seals. At sa pagitan ng ika-6 na selyo at 7 selyo, magra-rapture. Ayun, yung pagbuhay sa mga Kristiyano. Tapos, pagkatapos po nun, magaganap po yung yung tinatawag. Lumaki na. Iyan natin, usog natin. Wala na? Ayan. Tapos magaganap po, mga kapatid,
Pagkatapos ng rapture, yung pong yung paghatol sa daigdig. Kaya meron pong mababasa tayo doon sa Revelation 8, doon sa mga pahinang yon. Yung 7 trumpeta. At yung susunod na mga chapter, yung 7 mangkok na puot ng Diyos. So, ibig sabihin, pagkatapos ng rapture, pagkatapos na kunin yung mga mananampalataya, at saka ngayon, gagawin ng Diyos yung pagpaparusa sa mga tao. Kaya, mangyayari po lahat yung 7 trumpeta na yan. Pag hinipan yung unang trumpeta, tapos merong mga lagim na magaganap. Pangalawang trumpeta, ibang klaseng lagim na naman ang magaganap. Pag binasa po natin yan. Una, pangalawa, pangatlo, mga kapatid. At sabi nga po dyan, doon sa 7 trumpeta na yan, diyan magaganap mga kapatid, yung pong paghatol naman sa mga mananampalataya. Kasi habang nangyayari yan, ang mga mananampalataya ay nasaan? Nasa langit. Hindi tayo kasama dyan. Kaya lang yung mga naiwan, pero nagpapugot ng ulo. Yun, safe po yun. Ligtas pa rin yun. Mababasa po natin mamaya yan. Ay mapapansin nyo po, pagkatapos niyan, niyang rapture, lumaki Tapos mangyayari itong 7 trumpeta, yung 7 mangkok na puot ng Diyos, yan yung paghatol ng Diyos sa daigdig Mga kapatid. Yan po yung magaganap. Tapos, magaganap naman yung pagbuhay sa mga martir. Ito po yung mga kapatid, yung mga pinugutan ng ulo. Maliligtas pa rin po sila. Balik tayo. Ayan. Kailan ito mangyayari? Sabi, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubos ang pinapailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusan ng maghahari ang Diyos sa lahat-lahat. Pag dumating na po yung paghahari na yon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya paghandaan po natin yung pagkaon ng Panginoong Hesukristo, at maging yung paghuhukom sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung magaganap, mga kapatid. Ayan, sino ngayon yung nakahanda rito? Sino yung nakahanda? Sabi diyan, totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Sabi, kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. So ito po yung mga nakahanda. Sabi diyan, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Mga kapatid, sabi, kung tayo'y nagtitiis, tayo pa naman ang ating iniiwasan yung alin. Diba? Kaya kung minsan, pinapadaan tayo ng Panginoon dun sa mga kahirapan, dun sa mga tiisin. Kasi sinasanay tayo ng Panginoon pag dumating yung panahon na yun, na naandito pa tayo. Marunong tayong Tandaan po natin, sabi ng Panginoong Yesus, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Nung panahong iyon, pag dumating po iyon.
Sabi pong ganon, ang mananatili lang tapat hanggang wakas. Kaya nga po tayo mga kapatid, hindi pwedeng no? Di ba tayo yung ginagawa natin yung paraan lahat para hindi tayo makaranas ng hirap. Pero kahit ginagawa natin yun, meron tayong pinagdadaanan talaga. Hindi pwedeng wala. Lahat ng paraan, ginagawa, nag-iisip ka para hindi ka magdanas. Tapos ang ginagawa naman ni Lord, hindi, kailangan mo na dumaan dyan. Sabi pong ganun. Kahit na halimbawa, dito sa parting ito ng buhay natin, hindi tayo nagtitiis. Pero doon sa parting ito naman, nagtitiis tayo. Di ba? Kahit anong gawin natin iwas, meron tayo talagang pinagdadaanan. Kasi nga, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, nang si Kristo'y magtiis, binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat tularan. Amen? Kaya di bali nang nagtitiis tayo, nakasama si Kristo sa buhay na ito. Nasa atin si Kristo. Kaysa nagtitiis tayo noon, wala naman si Kristo sa buhay natin. Malaki po ang kaibahan nun. Kaya minsan may naipost ako, di ba? Mabuti ng yung magmakaawa ka ng tinapay tulad ni Lazaro. Tulad ni Lazaro dito sa lupa. Kaysa naman magmakaawa ka ng tubig tulad ng mayaman doon sa impyerno. Mga kapatid, ang dami pong nagtitiis ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Mas masahol pa yung pagtitiis nila kaysa pinagdadaanan natin. Alam niyo po, yung pine-persecute sa ibang lugar na walang matirhan, talagang inaano sila, yung bahay nila, sinusunog. Meron pong mga ganong lugar ng mga Christian, nakakaranas sila ng ganon. Sa China nga, yung mga church, ginigiba di ba communist po yun? Pagka na-trace na mga, siyempre sa laki ng China, yung mga Christian doon, pinipersecute. Yung mga churches, ginigiba nila. Kaya yung mga Christian doon, underground yung nila. Pagtitipon Hindi yung underground na nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, sila, yung nagtatago talaga. Kasi hinahanap sila. Ay tayo rito. Nagtitiis ba tayo katulad ng pagtitiis nila? Iba, di ba? Ang sarap pa nga ng natin dito. Naka-aircon pa tayo. Kahit pa paano. Di ba yung ganon? Pero sa ibang mga bansa, hindi ubra yung ganito. Mapalad-palad pa nga tayo ikumpara dun sa iba. Kaya kung tayo may nagtitiis, mga kapatid, sa buhay na ito, magpakatatag tayo. Amen? Kasi sinabi ng Panginoon, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Yun po yung nakahanda. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, bagaman yung tapat, kahit pagbalik ta rin, tapat pa rin. Di ba? Siya'y nananatiling tapat pa rin. Sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hindi po ang ibig sabihin niyan, tingnan niyo, Pastor, ang Panginoon, kahit hindi ako tapat, siya tapat pa rin. Ayun na nga ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Yun ang ibig sabihin niyan. Kasi yung kanya, hindi niya itatakwil. Pag sinabi niya na isasama niya tayo sa kanyang paghahari, gagawin niya yon. Isasama niya yung mga magtitiis hanggang wakas doon sa kanyang paghahari, gagawin niya po iyon. Pero pag sinabi din ng Biblia na kung hindi tayo magtatapat sa kanya,
dahil ang mananatiling tapat lang hanggang wakas ang siya maniligtas, ay gagawin niya yon. Kasi nga po, ang Panginoong Yesus ay hindi nagbabago. Kahit na tayo hindi tapat, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus ay tapat pa rin sapagkat ang Kanya ay hindi niya itatakwil, mga kapatid. Amen? Ayan. So, ang dami na natin, Sino pa ang nakahanda rito? Sabi diyan, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang, walang dapat ikahiya, at dapat na nagtuturo ng katotohanan. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, laging pinagsisikapang maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Sino pa rin yung nakahanda, mga kapatid? Sa magtatagumpay. Basahin po natin yung naka-highlights. 26, 1, 2, 3. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Revelation po yan. Yan yung magaganap pa lang. Yung magtatagumpay lamang. Sabi pong ganun. Ang makakasama doon sa paghahari. Sabi, mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibibigay ko ito. Kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama, ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Sino yung bituin sa umaga? Si Kristo. Kaya makakasama natin ang ating Panginoong Yesus. Amen? Napakasarap po. Na magiging kalagayan natin sa paghahari ng Panginoong Yesus. Sino yung nakahanda? Kita niyo po, mga kapatid, laging binabanggit. Yung naka-highlights, 1, 2, 3. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang trono. Laging binabanggit po. Sulat po yan, sa mga, mananampalataya. Ang laging sinasabi, yung magtatagumpay. Mananagumpay naman po ba tayo? Ay sabi nga, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yun, na binabanggit, yun yung dapat ipinapamuhay. Para nakahanda tayo, mga kapatid. Huwag na natin balikan yan. And last, ayan. Ano po ba ang dapat na paghandaan ng mga Kristiyano sa buhay na ito? Ayan. Dapat paghandaan ang pagkaon ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. Ano po? Ano pa po? So dapat paghandaan ang paghuhukom ng Panginoong Yesus sa mga Kristiyano. So kaya po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga hinirang ng Panginoon, lagi tayong maging handa. Hindi masama na maghanda tayo sa buhay na ito. Maghanda tayo, halimbawa doon sa ating future, hindi po masama iyon, mga kapatid. Ang masama ay pag yun na lamang ang ating pinaghahandaan. Pero hindi natin pinaghahandaan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang mga mananampalataya po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, gawin natin yung mga nararapat. Gawin natin yung ating mga gampanin, mga kapatid. At sa ating panghuli, sabi diyan, iisa lamang ang paghihikayat sa lahat ng ating mga iniaral upang maihanda ng lubos
ang sarili tungo sa pagbalik ng Panginoong Yesus, sa paghuhukom niya sa mga mananampalataya, at sa paghahari niyang kasama ang mga hinirang sa walang hanggan. Ito ay ang ating walang sawang paglilingkod at pagmamatapat sa Kanya na bunsod ng natutuhang pag-ibig at pasasalamat sa Kanyang ginawa. Huwag po tayong padala sa kalinlangang tinuro sa ating panahon na basta tinanggap na ang Panginoon, wala nang dapat pagsikapan. Marami ang mapapahamak sa ganitong paniniwala. Paglingkuran po natin ang Panginoong Jesus ng tapat at hanggang wakas. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang ganito ay hindi nasasayang. Kaya nga mga kapatid, anong sabi po ni Apostol Pablo? Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon sapagkat alam nyo namang hindi nasasayang ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming